Sa gitna ng digmaan, kawalang katiyakan sa usaping konstitusyonal at matinding pagbabagong panlipunan, humaharap ang Israel sa mahahalagang tanong tungkol sa nais nitong maging bilang isang bansa. Sa bagong serye tungkol sa batayang batas, kinakausap namin ang mga lider pampulitika na sasagot sa mga tanong para sa nalalapit na eleksyon. Simula kay Einat Wilf, dating miyembro ng Knesset, iskolar ng Agham Pampulitika, pandigdigang tagapagsulong ng Israel, at posibleng tagapagtatag ng Partidong Oz. Ako si Elana Mazal Diamant, Executive Director ng Israel Law and Liberty Forum, at ito ang Batayang Batas. Anat, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Ikinagagalak ko. Sige, magsimula na tayo agad. Maari mo bang sabihin sa mga nanonood kung ano ang plataporma mo sa pagtakbo? Dapat ko ring banggitin na kakaiba rin na bilang isang partidong Israeli, tumatakbo ka na may malinaw na plataporma. Kaya saludo ako sa'yo. Kaya ang pangunahing mensahe ng Oz at sa maraming paraan, kamakailan ko lang talaga ito na ipaliwanag ng malinaw. May posisyon kami sa maraming isyu ng lipunang Israeli. Pero masasabi ko na ang pangunahing dahilan kung bakit ako tumatakbo bilang isang kakaiba, bago at independiyenteng partido politikal at ibinabahagi ito ay dahil pakiramdam ko na may papel akong ginagampanan sa pagtatanggol sa Israel laban sa mga panlabas na banta. At naniniwala ako at matagal ko nang pinaniniwalaan na ang tinatawag kong ideological na banta, ang digmaan ng naratibo, ang pinakamahalagang larangan sa ngayon. Ito rin ang larangan kung saan pinakamapanganib ang namumuong unos. Kaya pabiro kong sinasabi na gusto kong tiyakin na ligtas ang Israel laban sa digmaang yon para magpatuloy ang pagtatalo ng mga Hudyo at Arabo sa loob ng Israel. At ang ideya dito, at ito ang dahilan kung bakit ito ay isang uri ng partidong pampulitika na nagbibigay daan sa lahat ng iba pang mga partidong pampulitika. Dahil alam mo, ang ideya ng pagtatalo ng mga partidong pampulitika ay napakahalaga sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo at sa likas na katanghian ng demokrasya ng Israel. Pero ang papel ko sa loob ng maraming taon, kung hindi man higit 2 dekada na, ay maging isang taong talagang nakatutok sa mga bagay na ito. Parang dumarating na unos. Maging sa ating mga hangganan sa mga Palestino, sa tinatawag kong pagyusbong ng anti-Zionism sa kanluran, itong digmaan ng impormasyon at naratibo. Mas lalo ko na lang ito pinagtutuunan. Ang Oz Party ang nagtatanggol sa Israel mula sa labas para makapagpatuloy sa pagtatalo sa loob ang lahat ng iba pang partido. Binigyan mo na yan ng laman gamit ang tatlong pangunahing haligi. At ang palabas na ito ay nakatuon sa mga legal at konstitusyonal na mga tanong. Pero gusto ko ring talakayin ang ilang usapin na may kaugnayan sa tatlo. Lahat sila ay mahalaga. Isa ay itulak ang kapayapaan sa pagtanggap ng mga Arabo at Palestino sa Sionismo at pagbuwag ng Palestinismo bilang ideolohiya. Binabasa ko ito sa website ng Oz Party. Una, ang mga pampublikong serbisyo para sa mga nagsisilbi sa publiko. Ikalawa, ang paglipat mula sa kaisipang hinubog ng pagkakatapon tungo sa asal na soberano. Pwede mo bang ikwento pa tungkol sa platapormang yon? Ang ideya dito ay, sa pangkalahatan, ang hinihiling ng OZ Party para sa mga tao at para sa Israel bilang kabuuan ay ang magkaroon ng mas mature, tinatawag naming soberano, at mas may gulang na pag-uugali. Na sa halip na tumakbo palayo sa mga problema na matagal na nating ginagawa sa loob ng bansa at sa labas. Sa halip na subukang bumili ng panibagong sandali ng katahimikan sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga grupong lokal at sa ating mga kaaway. Dapat nating buong tapang, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalang Oz, harapin ang mga pangunahing isyung iyon. Isa sa kanila ay tumatalakay sa patakarang panlabas at seguridad, na kailangan ng pananaw para sa kapayapaan. Kailangan natin ng mga leader na palaging kakatawan sa mga Israeli. At masasabi kong ang malalim na pagnanais ng mga Hudyo para sa kapayapaan ay dapat, masasabi ko, ay parang laser. Matinding pagtutok sa katotohanan na ang tanging hadlang sa kapayapaan ay palaging ang labis na pagtutol ng mga Arabo, lalo na ng mga Palestinong Arabo, sa sariling pagpapasya ng mga Hudyo sa alinmang bahagi ng lupaing ito. Kaya ito ay isang pangmatagalang ideya.
Ang pangalawa ay tumutukoy sa panloob na kasunduan ng Israel na nagsasabing hanggat wala pa tayong kapayapaan at habang ang Israel ay isang maliit, masikip at nakikipaglaban na bansa, palagi tayong magiging isang bansa ng kolektibong pagkakaisa at pagtutulungan. Kailangan lang natin tiyakin na totoo ang pagkakaisa, na lahat ay may ambag. Kaya ang argumento ay nagsasabing, lahat ay iniimbitahan na maglingkod sa bansa at sa mga tao nito. Pero kung tatanggihan mo, wala kang bahagi sa lahat ng serbisyong panlipunan at kapakanan na ibinibigay ng nagkafaisang bansang Israel. Ang ikatlong haligi mula sa kaisipang pangkatapon tungo sa asal ng isang soberanong bansa ay ang ideya ng pagiging mature at may sapat na gulang at hindi na tumatakas sa mga problema. At may kinalaman ito, halimbawa, sa pangangailangan ng Israel bilang isang soberanong bansang nakatuon sa pangmatagalan na tiyakin na lahat ng mga anak nito ay napapalaki at natuturuan sa diwa ng Israel. Ibig sabihin nito ay isang pambansang edukasyon, isang Zionistang edukasyon sa wikang Hebreo. At sa mga isyong kinababahala mo, tulad ng konstitusyon, reformang legal, lahat ng yon, bahagi ng kaisipang malaya o soberano ang argumento. Ibig sabihin, sa halip na maging isang ganap na pangalawahing issue, alam mo na parang banggaan ng kapangyarihan sa pagitan ng ehekutibo at hudikatura. Ang tamang solusyon ay pareho nilang ibigay o isuko ang malaking bahagi ng kapangyarihang inangkin nila sa loob ng mga dekada. Mula sa tanging katawan sa Israel na kumakatawan sa soberanya, ang Knesset. Naisip ko, sabi mo na ang focus mo ay ang naratibo sa labas ng Israel para magtalo ang mga Hudyo at Arabo sa loob. At dapat ko ring banggitin na madalas, kung hindi man mas madalas pa, ay mga Hudyo laban sa kapwa Hudyo. Naisip ko na talagang mahalaga ang naratibo sa lahat ng mga bagay na binanggit mo. Sa diwa na ang mga Haredim ay may sarili nilang naratibo tungkol sa kanilang relihiyon at sosyolohikal na prioridad at pagkakakilanlan. Karamihan sa mga Israeli Arab ay ganoon din. Tiyak na ang naratibo ng Palestino ukol sa pambansang pagkakakilanlan. Pero ang lugar lang na parang sinasabi mong gumawa tayo ng sariling patakaran kung paano makipaglaban ng hindi inaayos ang naratibo ay tungkol sa konstitusyonal na batas. Dahil limitado ang oras, dun muna ako magsisimula bago bumalik sa mga issue ng Haredi at Palestino. Kaya meron kang, sa tingin ko, maraming beses na may Anglo na audience para sa palabas na ito, malinaw naman. At madalas, lalo na ang mga taong nakatira, sabihin na natin, sa Estados Unidos, naniniwala na ang isang konstitusyon ang siyang solusyon sa problema dito. Sinasabi mo na hindi lang mali ang ating pagtingin sa balanse ng kapangyarihan mula sa presidential na sistema, kundi pati ang solusyon na iniisip natin ay mali rin. Ito ang aking ideya. Mayroon kang isang bagay na isaayos ng detalyado at co-author ka pa nga ng isang papel tungkol dito. Maari mo ba itong ipaliwanag ng mas detalyado? Kaya ang mga konstitusyon ay hindi talaga garantiya ng kahit ano. May mga lipunan tayo na napakasama at hindi sila demokrasya. Hindi nila pinangangalagaan ang mga karapatan, pero magaganda ang kanilang mga konstitusyon. At ang ilan sa mga pinakamatagumpay na demokrasya tulad ng Israel, New Zealand at Britain ay wala namang konstitusyon. Matitibay silang demokrasya na nagpoprotekta sa karapatan ng mga minorya at karapatang pantao. Kaya hindi garantiya ng mabuting lipunan ang konstitusyon. Karaniwan, ang mga konstitusyon ay ginagawa sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng bansa, gaya ng kalayaan, pagtatapos ng bigmaang sibil o kolonyal na pamumuno. Ang Israel ay may pinakamalapit na dokumento sa isang konstitusyon sa panahon ng pagkakatatag nito, ang Deklarasyon ng Kalayaan. At maaring magkaroon pa ito ng isa pang pagkakataon para sa isang konstitusyon. Ang araw na magkaroon ito ng kapayapaan at pinal na mga hangganan. At alam na nito kung sino ang kabilang at hindi kabilang sa lipunang Israeli. Kung wala yon, walang magiging konstitusyon. Kaya wala ring saysay na pag-aksayahan pa ng oras o lakasyon. Ang tanging kinakailangan lang talaga ay maunawaan na ang Knesset, ang parlamento, ang siyang katawan na kumakatawan sa may hawak ng soberanya. Ang Knesset na iyon ay kailangang palakasin kumpara sa ehekutibo at hudikatura.
Sige, unawain natin ito ng mabuti. Ang sinasabi mo, sa tingin ko, ay kailangan mo ng mga patakaran kung paano mo gustong mamuno. Pero hindi naman kailangan magkasundo agad tungkol sa mga tanong tungkol sa mga pagpapahalaga. At kung may mga tanong man tungkol sa mga pagpapahalaga, sapat na iyong natutugunan sa ngayon sa Deklarasyon ng Kalayaan. Napag-iisipan ko yan. Isa sa mga mahalagang naranasan ko, alam mo, orihinal na Amerikano ako. Pagdating ko rito, napansin kong may matinding debate kung saan isang panig ang nais na ang Knesset bilang pampulitikang sangay ay magkaroon marahil ng antas ng kapangyarihang gusto mo rin. Mas pinagtitiwalaan nila yon kaysa sa hudikaturang sobrang makapangyarihan at nakikialam ngayon. Sabi naman ng kabilang panig, pero kung sa pamamahalang mas nakabatay sa nakararami, talaga nakasalalay ang kapangyarihan. Gaya ng malinaw na nangyari noong pagkakatatag. Tama ba? Kung doon lang mananatili, paano mapapangalagaan ang ating sibil at pampulitikang karapatan? Tama? Paano mo iisipin yon? Kaya una, kailangan kong sabihin na sa tingin ko, nasa punto na tayo ngayon na ang ideya ng isang sobrang nakikialam na Korte Suprema ay mas mito na lang kaysa sa realidad. Sa totoo lang, isang mito rin ito na napapakinabangan ng maraming politiko. Nasaksiyan ko ito ng malapitan. Bilang isang miyembro ng Knesset, mayroong uri ng natutunang kawalang magagawa. Isa itong kilalang psikolohikal na termino kung saan parang nalululong ka sa paniwalang wala kang kayang makamit. Dahil ang tunay na paggamit ng iyong kapangyarihan ay mahirap gawin. Mas madali kasing sisihin ang iba kung bakit hindi mo nagagawa ang mga bagay. Kaya nakita kong umusbong ang ganitong penomena. Nakikita ko ito. Nakita kong pinahina nito ang Knesset. Nakita ko mismo ang mga miyembro ng Knesset na nalulung dito dahil maari ka nang magbigay ng malalaking pahayag. Maari kang magpasa ng mga batas na alam mong hindi talaga papasa kahit sa isang napaka-hindi nakikialam na Korte Suprema. Dahil kung alam mo talagang sa Knesset ang huling pananagutan, kikilos ka ng napaka-napaka-napaka-iba. At nakita ko ito ng malapitan. Kaya oo, bahagi ng sinasabi ko ay hindi lang mga aktual na hakbang na nagpapalakas sa Knesset. Maraming bagay na maaring gawin na technical para palakasin ang Knesset, pero bahagi rin nito ay ang tamang pag-uugali. Bumabalik ito sa kaisipan ng pagiging soberano, hindi parang nasa pagkatapon, yung tumatanggap ng responsibilidad at nakakaunawa na atin ito. Isa rin ito sa mga dahilan ng pagtakbo ko sa politika. Dahil sa matagal na nating paniniwala na maaari nating ipaubaya ang ating politika sa mga tao, na masasabi ko ay hindi. Ang pinakamagaling na maiaalay ng mga tao ng Israel ay hindi natin makakamit ang isang maayos na pamahalaan kung hindi natin inilalagay ang ating pinakamahusay. Pumupunta ang mga tao sa gobyerno, serbisyo publiko at Knesset. Hindi mo ito maaring gawing batas dahil may kinalaman ito sa etos na pwede mong isabuhay. Iyan ang mga bagay na pwede mong hilingin sa iba, pero kailangan mong manguna. Kaya sang-ayon ako sa iyo. Nagkaroon ng mahabang proseso ng pagpapahina sa ideya ng soberanya. Sa totoo lang, hindi natatangi ang Israel diyan. Ang pagpapahina ng mga lehislatibong katawan, pabor sa mga ehekutibo at hudisyal na katawan, ay isang pangkalahatang phenomenon sa lahat ng demokrasya. Sa Israel, mas matindi ito dahil kontrolado natin ang mga teritoryo sa ilalim lang ng hudikatura at ehekutibo, hindi ng parlamento. Pero ang solusyon sa lahat ng kaso ay ang muling pagpapalakas ng mga soberanong katawan, ang mga lehislatibong katawan. Kaya bago natin talagang pag-usapan kung ano yon, gusto ko munang. Gusto kong linawin yung sinabi mo para maintindihan ko ng tama. Nabanggit na rin dati sa palabas ang phenomenon ng learned helplessness at irresponsableng paggawa ng batas. Sa totoo lang, sa tingin ko, kahit noong nakaraang linggo ay nabanggit ito ng kaunti sa konteksto ng talakayan tungkol sa mga haridim at ang mga interbensyon ng korte doon. Isa talaga sa punto ko na iyon ang pinakamahirap gawing halimbawa na kwento. Kahit technically pwede mo itong ipakita, madalas manghimasok ang korte kahit walang batayan para gawin iyon, maliban sa autoridad na ipinagkaloob nito sa sarili nito. Palagi nilang ginagawa ito, kaya nagdudulot ng malalaking pagbabago at kaguluhan sa lipunan at politika. Tama ba?
Kasabay nito, makikita mo rin ang uri ng mga batas at pagkaparalisa sa politika na lumitaw kaugnay ng isyung ito. Kaya naman napakahirap talagang kumbinsihin ng mga tao na hindi ito isang bagay na emosyonal nilang nararamdaman na kailangan. Naiintindihan ko yon. Gayunpaman, sa halos anumang sukatan, ang hudikatura ng Israel ay mas higit na nakikialam kumpara sa halos alinmang kanluraning demokrasya. Sa tingin ko, pwede kang magbigay ng halimbawa tungkol sa India, lalo na tungkol sa mga hukom na kasama sa pagpili ng mga hukom. At pagkatapos, yung mga nagbigay ng konstitusyonal na katayuan sa mga batas, yung mga nagbigay ng kapangyarihan sa sarili nila na magsagawa ng judicial review, yung mga nagpapawalang bisa ng mga batas, yung gumagamit ng makatwirang pamantayan. Alam mo, kaya nandyan talaga ang listahang yan. Ngayon, may mga tao, gaya ng sinabi ko, na naniniwalang tama lang ito. At sa tingin ko, iyon ang argumento na gusto kong may makapagtipon ng mga tao na naniniwalang tama ito at ng mga tao na naniniwalang hindi ito tama para magkaroon ng bagong pananaw. At marahil, iyon ang dala mo. Pero medyo makakaramdam ako ng kaunti. Na parang baka may namiss akong mahalagang bahagi kung hindi ko rin mabanggit ang bahaging yon. At sa tingin ko, ang pagiging patas ay nangangailangan noon. Lipatan muna natin sa solusyon mo bago ko banggitin ang pangalawa kong punto. Gusto ko talagang marinig ka. At doon, sige lang, syempre, pwede mong kontrahin ang kahit anong sinabi ko. Ulit, ang tanging tunay na solusyon ay ang muling pagtanggap sa Knesset bilang nag-iisang katawan na direktang inihalal ng mga tao. Pero ano ang ibig sabihin nun? Ano ang kasama doon? Ano ang kasama doon? May ilang technical at may ilan na, gaya ng sabi ko, maisa sa buhay lang. Usapin ito ng ethos, yung mga bagay na technical. Ang Knesset ng Israel, kailangan natin ang tinatawag ng iba na minimal na konstitusyon, na isang batas na talagang lumilikha ng tunay na hierarkiya ng mga batas at nagtatakda kung alin sa mga batas ang mas konstitusyonal, hindi lang limitado sa judicial review, at alin ang maaaring o kahit papaano ay sa napakaliit na antas lang. Iyon ang isa sa mga bagay. Iyan ang parang mga patakaran ng laro. Hindi tulad na yon na parang walang patakaran. Dagdag pa rito, ang Knesset ay isa sa pinakamaliit na parlamento sa mundo ayon sa populasyon. Kailangan nating palakihin ito mula 120 hanggang 180 kung hindi man higit pa. Dahil wala tayong sapat na mga tao sa Knesset ng Israel na puro mga mambabatas lang na nagsisilbi sa mga komite. Alam mo, kailangan kong mag-ikot sa 7 komite. Hindi normal yon. Kailangan natin ng isang miyembro ng Knesset sa bawat komite para makabuo ka ng espesyalisadong kaalaman at talagang mabantayan ang trabaho ng gobyerno. Kailangan ng mga miyembro ng Knesset ng mas malaking budget, mas maraming kapangyarihan, at kakayahang talagang ipatawag ang mga ministro at mga lingkod bayan. Kailangan ng punong ministro na magkaroon ng oras ng pagtatanong bawat linggo. Hindi lang iyong isang sesyon kapag may 40 pirma na nangyayari lang kada ilang linggo at saka lang siya magpapakababa na pumunta at makipag-usap sa Knesset. Kailangan natin buhayin muli ang ideya na ang punong ministro ay punong ministro. Ang una sa mga ministro, pero hindi isang mataas na posisyon na higit pa doon. Kailangan nilang humarap sa mga komite. Kailangan nilang humarap sa Knesset. Kailangan nilang sumagot sa mga tanong. Kailangan nating tuluyang alisin ang napakasamang antas ng tinatawag na conditional Norwegians. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga miyembro ng Knesset, kahit mahina ang Knesset, ay hindi sila pwedeng tanggalin sa posisyon. Ang mga conditional Norwegians, ang bagong klase ng mga miyembro ng Knesset na sa esensya ay ipinapasok lang sa Knesset. Kapag nagbitiw ang isang ministro, pero pwedeng bumalik ang ministro sa Knesset, sa madaling salita, ang pantanggal sa mga miyembro ng Knesset ay lumilikha ng mababang uri ng mga miyembro ng Knesset na pwedeng tanggalin ng mga ministro. Talagang wala nang mas malaking kahihiyan at pagpapahina sa Knesset kaysa sa antas na yon ng mga conditional Norwegians. Kaya't mga technical na issue lang yon. Sa Hebreo, tinatawag itong chok, gaya ng chok Norvegi. Pero sa Ingles, iba ang tunog nito. Alam ko, ganun nga. Tama? Mukhang Noruwego ang inspirasyon nito. Tanong ito kung kailan may nagiging ministro at may pumapalit sa kanya bilang miyembro ng Knesset. Tama? At ang katotohanan na ito ay may kondisyon.
Ang pinakamahalagang bagay dito ay kung nakagawa ka ng isang uri ng mga parliamentarian na pwedeng tanggalin ng gobyerno. At iyon, ibig kong sabihin, wala nang mas malaking kahihiyan at pagpapahina sa soberanong institusyon. Kailangan talagang mawala iyon. Siguro 2 tanong muna bago ako bumalik sa mas malawak mong agenda. Kasi ayokong maipit ka sa mga bagay na para sa akin lang pinaka-interesante. Pero, anong itsura ng gobyerno at hudikatura kung mas malakas ang Knesset? Paano sila nagbabago, di ba? Dalawang bagay. Tungkol sa hudikatura, sa pagpili ng mga hukom at iba pa, sa palagay ko, isa sa pinakalaking problema ng Israel ay napakaraming kumuha ng law degree sa Estados Unidos. Dahil dito, nagdadala sila ng isang uri ng Amerikanong pag-iisip tungkol sa lahat ng isyu ng politika ng halalan na wala namang kinalaman sa Israel. Isa tayong parliamentaryong demokrasya at mabuti ito dahil ang ganitong sistema ang pinakamatatag na demokrasya sa mundo. Ang Amerika ang eksepsyon at hindi ang karaniwan. Nasa konstitusyon din yan. Sabi nga ni Alan Dershowitz, kung ang mga Amerikano ngayon ay kailangang magsulat ng isang konstitusyon na alam na nila lahat ng tungkol sa kung paano ito na-interpret, hindi na sila makakagawa ng kasing eleganteng konstitusyon. Ang sistema ng Amerika, ang relasyon ng Kongreso, ng Presidente, ng Hudikatura, malaking wala ang kaugnayan sa Israel. Kaya kapag malinaw na ang Knesset, ang lugar kung saan tinatalakay ang lahat ng isyu ng mga halaga, hindi na ganoon kahalaga kung paano pinipili ang mga miyembro ng kataas-taasang hukuman. Ang pagkakaiba-iba at representasyon ay dapat sumalamin sa iba't ibang opinyon at pananaw, hindi lang basta pagkakaiba-iba. Ang mga pananaw ng mga hukom ay nagiging hindi na mahalaga dahil ang tanging trabaho nila ay talagang magpasya ayon sa batas. Pero ang batas ay ginagawa ng lehislatura. Kaya nagiging mas hindi na kontrobersyal ang isyong iyon. Ang mga usaping may kinalaman sa mga pagpapahalaga ay bumabalik sa Knesset. Makikita mo rin ito paglipas ng panahon. Ano ang problema? Minsan, ginagamit ko ang isyu ng aborsyon para hindi uminit ang emosyon ng mga tao tungkol sa Israel. Maaring sabihin mo na noong 1973 at 73 talagang may ginawa ang Korte Suprema ng Amerika para sa mga kababaihan. Para sa mga kababaihan, na sa esensya ay ginawang posible ang aborsyon sa antas federal. Tingnan mo ang nangyari pagkatapos. Ang paghahambing ng kasamahan kong si Dr. Shimi Moore ay sa Ireland. Na-stuck ang Amerika sa loob ng susunod na 50 taon sa Korte Suprema. Sino ang nagnonomina? Sino ang nagnonomina? Yon ang naging issue. Sino ang magpapapalalang bisa sa Roe versus Wade, blah blah. Sa parehong panahon, isang napaka-konserbatibong bansa, ang Ireland, ay dumaan sa proseso ng parlamento ng pagtalakay sa isyong ito. At nang tuluyang tinapos ng parlamento ang anumang pagbabawal, ito ay naipasa ng may malaking mayorya at hindi na ito naging issue dahil nagawa ng lipunan na dumaan sa proseso. Isa ito sa mga bagay na kailangan pagdaanan at gaya ng sabi ko, hindi ito pwedeng isabatas, hindi ito technical na usapin. Isa itong pananaw sa buhay. Natanggapin nating doon sa parlamento natin, pag-uusapan at aayusin ang ating mga pagkakaiba. Ibig sabihin nito, lahat ng kalahok sa parlamento, kanan man o kaliwa, kailangang muling sanayin ang sarili sa pakikipagtalo sa panghihikayat. May mga problema tayo sa magkabilang panig. Madalas dumulog sa Korte Suprema ang kaliwa, habang ang kanan, lalo na sa mga teritoryo, ay kadalasang gumagawa ng mga hindi na pagkakasunduang bagay sa pambansang antas. Gumagawa sila ng mga bagay nang hindi dinadala sa pagboto sa Knesset. Kaya ang ideya na ang iyong mga karibal sa politika ay mga karibal lang, hindi sila kaaway. Kailangan mo silang kumbinsihin. Kailangan mong gumamit ng mga argumento. Kailangan mong magpakilos. Kailangan mong mag-organisa. Iyan ay mga kasanayan na sa buong larangan ng politika. Kailangan nating muling sanayin. Mas malamang nating muling magamit ang mga kasanayang iyon
kung babalikan ang learned helplessness kapag wala tayong masasandigang ibang paraan. Ito ang dahilan kung bakit isa sa mga mensahe bilang bahagi ng isang pananaw na nakabatay sa soberanya ay kailangan nating magkaroon ng kalinawan sa mga teritoryo. Dapat malinaw na ang kataas-taasang hukuman ay humahatol base sa batas. Pero sa Knesset natin tinatalakay ang ating pagkakaiba sa ating mga pagpapahalaga. At syempre, tungkol sa pamahalaan, sinabi ko na kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pamahalaan ay mahigpit na sinusuri ng Knesset. Walang kondisyonal na mga miyembro ng Knesset. Ang mga miyembro ng Knesset ay may sariling kapangyarihan, may sariling budget, may kakayahang ipatawag ang mga ministro, at may kakayahang ipatawag ang mga lingkod bayan. Kailangang mas madalas pumunta ang punong ministro sa Knesset at makipag-usap sa mga miyembro at paulit-ulit pang ipaliwanag ang kanyang panig. Hindi lang paminsan-minsan dahil siya lang o isang araw, marahil siya lang, ang punong ministro at hindi isang mataas na posisyon. Sige, sasagutin ko lang ang isa sa sinabi mo, tapos gusto ko nang magpatuloy. Wala talaga. Inaamin kong may bias ako bilang Amerikana na nag-aral sa paaralan ng batas sa Amerika. Sang-ayon ako sa iyo na ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Kongreso, pagkapangulo, at hudikatura sa Amerika ay hindi naman talaga dapat kopyahin dito ng eksakto. Sa totoo lang, baka isa sa problema natin ngayon ay ang hudikatura na binabago ang mga bagay, kaya minsan ganun na rin tayo mag-isip tungkol sa batas at pamamahala. Pero sasabihin ko, ang tradisyon ng kalayaan ang naging inspirasyon. Ang estrukturong iyon na pwedeng i-apply sa ibang anyo ng pamahalaan tulad ng parlamentaryo ay natatangin ninyong ginagawa. Siguro matutunan doon. At tiyak na hindi mo mararanasan dito sa Israel. Kaya hindi ako sang-ayon. Kahit na malaking tagahanga ako ng mga nagtatag ng Amerika at ng tradisyong liberal ng Amerika, hindi ito natatangi. Maraming mga Hudyo ang unang magsasabi at pati na rin ang mga Amerikano na tiyak na malaki ang impluwensya ng tradisyong Hebraiko ng mga Hudyo at mga tradisyon ng panahon ng kaliwanagan sa Europa sa mga nagtatag ng Amerika. Hindi ito natatangi. At may dahilan kung bakit ang deklarasyon ng kalayaan ng Israel ay hindi talaga gumagamit ng mga banyagang termino tulad ng demokrasya at nagsasalita tungkol sa pananaw ng mga propetang Hebreo. Pero pagdating sa estruktura, ang mga kaugnay na estruktura para sa Israel ay mga parlamentaryong demokrasya. Amerika, pwede natin balikan ang usapan sa kalayaan at iba pa. Maganda yon, pero meron din sa ibang lugar. Pagdating sa estruktura, ang estruktura ng Amerika ay lubos na hindi kaugnay. Hindi, sa tingin ko, sa estruktura na pinagkakasunduan natin, sasabihin ko. Tingnan mo, nagkaroon ako ng pribilehiyo na makapasok sa mga silid-aralan ng law school dito sa Israel at medyo nabigla ako minsan sa mga narinig ko. Inilalarawan minsan ang kalayaan bilang kaaway ng pagkakapantay-pantay. Hindi sa lahat ng lugar, kundi sa ilang propesor. Kung ang kalayaan sa relihiyon ay tinuturing na kalayaan mula sa relihiyon at iba pa, hindi ko kailangan limitahan ito sa Estados Unidos. Tatalakayin ko ang tradisyong Anglo ng kalayaan, na sa tingin ko'y may maraming maiaambag sa pag-aangkop. Tama ka rin, galing din ito sa mga Hebraikong ugat. At ngayon, magpapatuloy na ako. Pero gusto ko lang sabihin, Isang bagay pa. tungkol dito. Mayroon akong kasamahan na sumulat ng isang magandang sanaysay na nananawagan, si Shlomo Fisher, maraming taon na ang nakalipas. Sinabi niya, ang mga Amerikanong Hudyo ay protestante at ang mga Israeli na Hudyo ay katoliko. At isa sa mga argumento niya ay ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapang talakayin ng mga Amerikanong Hudyo at mga Israeli na Hudyo ang ilang issue ay dahil ang tradisyon ng mga Amerikanong Hudyo ay nakabatay sa pananaw ng mga protestante tungkol sa relihiyon na sumusuporta sa kalayaan, liberty at mga bagay na ganito. Samantalang ang tradisyon ng mga Israeli ay mas nakabatay sa tradisyong Pranses. Anti-clerical na pangunahing nagmula sa mga katolikong bansa na tinitingnan ang kalayaan at liberty bilang bunga ng pagrerebelde laban sa pamumuno ng mga kleriko, laban sa reliyon sa estruktural na klerikal na kahulugan nito. Kaya, isa pang bagay na dapat maunawaan ay kung paano nagmula ang Sionismo at Israel sa ibang tradisyon ng Europa
tungkol sa ibig sabihin ng kalayaan at kung paano ito napapanatili. Hindi, tiyak na mayroon itong mga elementong yon na kitang-kita. Nagsimula rin kami bilang mga sosyalista, kaya matagal na rin kaming nagbabago at umuunlad. Sige, ituloy natin ito off-air. Gusto kong marinig ang punto mo kung sino ang kabilang sa pamayanang pampulitika. Tama? At sa tingin ko, dito talaga tayo dadalhin sa issue ng serbisyo o benepisyo para sa serbisyo na sigurado akong naaangkop din sa mga Haredim. Hindi ako sure kung bagay ito sa Arabong Israeli, pero palawakin mo pa. Lahat. Sige. Kaya, sabihin mo sa akin ang tungkol sa kung anong itsura niyan, gaya nung natutuklasan natin sa mga Haredim. Sa kabila ng kakulangan natin sa tauhan at ng ating kakulangang pang-ekonomiya. Kung di natin maisama ang malaking bahagi ng lipon ng iyon sa lakas paggawa, nakikita ko ang mga kahirapan sa magkabilang panig. Malinaw naman ang mga Haredim at ilang porsyento ng mga Haredim ay nagpapahirap talaga sa lipon ng Israeli at tumatangging maglingkod sa kahit anong paraan, nagpoprotesta at nagbabara ng mga kalsada. At yan ang isang bahagi nito. Sa kabilang banda, may isang bagay na kapukaw ng interes ko. Sa palagay ko, 5 miyembro ng konseho ng mas mataas na edukasyon ng Israel ang magbitiw kahapon matapos maipasa ang isang batas na hindi ko pa nababasa. At baka mas pamilyar ka rito. Ngunit, tila pinapayagan nito ang mga programang hiwalay ang kasarian sa mga universidad. Nagkaroon ng kaguluhan tungkol dito. Para sa akin, kailangan mo ito kung gusto mong isama ang mga Haredim o mga may mahigpit na paniniwalang panrelihiyon. Gusto kong marinig ang iyong opinyon kung ano ang dapat na hitsura ng hinaharap kaugnay ng sapilitang serbisyo militar at kung dapat bang magkaroon ng pagsasaalang-alang para sa kultura ng lipunang Haredi. Kaya una magsimula tayo sa ideya ng lipunang Haredi sa Israel. Ang lipunang Haredi sa Israel ay isang likha na nagsimula noong dekada 80. Wala itong kinalaman sa Torah, mitzvot o tradisyon. Ito ay bunga ng isang baluktot at napakamapagbigay na sistema ng mga insentibo, mapagbigay sa diwang napakamahal nito ng Estadong Zionista. Kaya ang ideya na ito ay isang uri ng sinaunang pamumuhay ay lubos na hiwalay sa anumang tunay na realidad. Nagsimula ito noong dekada 80 at lumaki ito sa kasalukuyan nitong sukat at lawak sa madaling salita dahil kapag napasok mo na ito, ang ganap na pagbaling ng napakamapagbigay na welfare state ng Israel sa pagbibigay daan sa ganung uri ng pamumuhay. Kaya napakasimple lang ng paraan. Hindi ko tinatalakay ang Haredi draft o ang kanilang pamumuhay at hindi ko rin iniisip na tungkulin ng Estado na magdikta nito. Hanggat maliit at lumalabang bansa ang Israel, kailangan nito ng mga taong magsisilbi. At ang aming iminungkahi ay napakasimple, patas at inklusibo. Lahat ng Israeli na nasa tamang edad. At kapag sinabi kong lahat, ibig sabihin ay lahat, mga babae, lalaki, Hudyo ng lahat ng uri, Arabo, ay makakatanggap ng draft notice sa tamang edad. Lahat sila ay kailangang pumunta sa Bakum, sa induction center, sumailalim sa batas militar ng Israel at magsuot ng uniforme. Napaka-instruktibo ng salitang Ingles dito. Uniform. May kanya-kanya silang kakayahan. Ito ang klita. Pagkatapos, kapag kailangan nilang pumunta sa miyon o italaga ayon sa pangangailangan ng serbisyo ng Israel, ito ay para sa lahat, mula sa serbisyo militar hanggang agrikultura, sa pangangalaga ng kalusugan hanggang edukasyon. Dahil dito, dalawang bagay ang klaro. Walang kailangang bigyan ng tour at wala ring kailangang bigyan ng dispensa. Si Paul, lahat ay may magagawa para sa kolektibo, laging may kailangang gawin. Pangalawa, walang kailangang gawing espesyal na konsiderasyon. Dito, sang-ayon ako sa pananaw ni Ben Gurion. Pangunahing kashrut, pangunahing Shabbat, yun lang. Isa itong bola. Isayos muna ang exemption ng mga Haredi. Oo, alam ko, pero talagang oo, hindi hanggang sa pamahalaan ni Begin, siya ka lang talaga natanggal lahat ng mga limitasyon.
At dun talaga nagsimula ang proseso. Dati, pwede kang maging haredi, maglingkod, magtrabaho, magbayad ng buwis. Marami ang gumagawa nito at nagagawa mong lahat iyon bilang haredi. Ito ang dahilan kung bakit tutol ako sa espesyal na konsiderasyon. Dapat batay ito sa individual. Isa sa mga nakakagulat sa pamumuhay ng mga Haredi ay hindi sila direktang nakikipag-ugnayan sa Estado ng Israel. Lahat ay sa pamamagitan ng tagapamagitan. Kaya alisin ang mga tagapamagitan. Ang Estado ang direktang nakikipag-ugnayan sa individual. Nangyayair ito sa bawat tao. Kung ang isang Haredi, paborito ko halimbawa ito, kung ang isang Haredi ay inaatake ng matinding nerbiyos. Kapag nakakakita siya ng babae, kahit 3 kilometro ang layo, itatalaga siya sa pagpitas ng mga abogado. Kung kaya ng isang Haredi, tulad ng mga nakasama ko sa Knesset, na umupo at makipag-usap sa babae, mas magiging makabuluhan ang kanilang serbisyo. Pero ang ideya na kailangan pang magbigay ng mga konsiderasyon, hindi talaga. Ikaw, ginagawa mo ito bilang isang individual. Kung talagang may mga problema kang nararanasan, ilalagay ka sa isang serbisyo kung saan mas kaunti ang iyong paghihirap. Pero na ang buong sistema ay kailangang umangkop sa mga natatanging kalagayan na lumitaw lang nitong mga nakaraang dekada, hindi talaga. Hindi ko iniisip ang sistema ngayon. Ibig kong sabihin, Ibig kong sabihin, halimbawa, sabihin natin may mga tropang hiwalay ang kasarian o mga ganitong bagay, yung mga partikular na ganito. muli, Ako ay mga programang pang-akademiko, hindi ito mga partikular na programa. hindi ko na uulitin yan. Ikaw, nakita ko sila sa Knesset. Kung hindi mo kaya yon, pwede ka naman magbigay ng ibang uri ng serbisyo. Lahat ay maglilingkod. Pero ito ay individual, hindi ito kolektibo. Yung idea na may mga sektor tayo, mga kolektibong dinaraan pa, sa tagapamagitan sa pakikitungo sa Estado, para sa akin ay isang kasuklam-suklam na bagay na dapat nang mawala. Kung bilang isang individual ay hindi mo kaya, bilang isang individual, gagawa ka ng serbisyo na, alam mo, gaya ng sinabi ko, makikita mo ang mga abogado mula umaga hanggang gabi at ayos lang yon. Pero hindi mo pwedeng ipilit na lahat ay aangkop dyan, lalo na sa isang uri ng pamumuhay na medyo bago lang at lumitaw lang dahil sa kabutihang loob ng estadong syonista. Kaya talagang hindi pwede. Ang ideya ay tinanggal ang tagapamagitan. Walang mga sektor. Israel lang at mga mamamayang Israeli at silang lahat ay iniimbitahang maglingkod. At kung tumanggi ka, ikukumpara kita sa masamang anak sa Haggadah. Kung pagkatapos maibigay sa iyo ang lahat ng pagpipilian mula sa abogado hanggang alam mo na, serbisyo militar, kung tumangi ka pa rin, nasa iyo na yon. Ikaw ang masamang anak sa Haggadah. Ikaw ang taong nagsabing, yo ito, hindi akin. Sige, wala kang makukuhang kahit ano mula sa estado ng kapakanang panlipunan ng Israel. Kung kailangan mo ng anumang serbisyo, kailangan mong bayaran ang buong halaga nito, walang bawas. Sige, gawin natin. Tatanungin pa kita ng 2 pang tanong kung okay lang. Tapusin na natin ito. Hindi dahil marami kang nabanggit na usapin na yon, kundi alam mo namang palabas lang ito. Sana maimbitahan ulit kita para mapag-usapan pa ang iba. Gusto ko lang palawakin ang usapan. Umasa akong magagawa ko rin ito kasama ang ibang miyembro o iba pang mga tumatakbo. Gusto ko talagang maintindihan ang ugat ng ideya ng mga tao. Alam mo rin, ang siklo ng politika sa Israel ay halos pumapatay sa anumang tunay at makabuluhang talakayan. Pinupuri kita dyan. Pinupuri rin kita. Pag-usapan natin, alam mo, ang ideya na lahat ay maglilingkod sa hukbo ay nakasalalay sa ibang pundasong kultural. At isa sa mga bagay na yon sa loob ng Israel ay ang edukasyon sa wikang Hebreo para sa lahat. Hindi ko alam kung talagang nauunawaan ng mga manonood kung gaano kahati ang sistema ng edukasyon na yon pagdating sa nilalaman at wika. At siguro, dapat mong ilarawan ang problema na sinusubukan mong lutasin doon at kung paano mo iniisip na malulutas ito ng ginagawa mo. Oo, ang sistema ng edukasyon sa Israel ay nahahati sa ilang mga sistema. Dalawa dito ay ang Arabong sistema ng paaralan at ang iba't ibang sistema ng paaralan ng mga Haredi. Sa pangkalahatan, mga sistemang pinupundohan ng Estado ng Israel. Ngunit hindi naman ito maayos na nababantayan. At sa estruktura,
Tinuturuan nila ang kanilang mga miyembro ng isang uri ng pagkapuot sa estado at sa kolektibo. Hanggang sa punto na, gaya ng sinabi ko, nakukuha mo kung ano ang binabayaran mo. At ang ideya ay, muli, isang soberanong kaisipan, yung hindi tumatakas sa mga problema, yung tinutugunan ang mga ito sa ugat. Muli, maari kang magkaroon ng iba't ibang paaralan na may iba't ibang bersyon, pero kailangan merong isang konsepto. At muli, ito ang mismong ideal ng republikanismong Europeo na halos wala na ngayon sa Europa. Pero ang ideya na ang isang bansa ay nililikha sa pamamagitan ng edukasyon nito. Alam mo, maraming tao ang sinisisi ako. Inaakusahan akong sinusubukang buhayin muli ang mga ideya ni Ben-Gurion tungkol sa sistema ng edukasyon at militar. Bilang pagbuo ng kolektibo, bilang pagbuo ng bansa, bilang pagbuo ng pambansa at kolektibong kamalayan. At ito ay isang akusasyon na tinatanggap ko ng may pagmamahal. Oo, iyan mismo ang nararamdaman kong kailangan nating gawin. Ang tanging pagkakaiba lang ay ngayon, ang pananaw ko ay dapat bukas ito para sa lahat. Ang paanyaya ay para sa lahat na makilahok. At ang ideya ay dapat ng Israel ay magbigay daan at magpondo lamang ng isang batayang uri ng edukasyon. Sabi ko nga, pambansa, Zionista. Oo, pwedeng maging Arabo, Muslim, at Zionista. Sinasabi ko ito sa mga kaaway natin. Sinasabi ko yan sa loob ng Israel at sa wikang Hebreo. Iyan ang dapat gawing pundasyon para sa lahat. Pagkatapos, pwede kang magdagdag ng pambansang at lokal na budget. Gusto mo ng Arabic, gusto mo ng Gemara, gusto mo ng kahit ano pa. Pero pagkatapos lang na maitayo ang pundasyon. Ang isang normal na soberanong estado ay hindi nagpopundo ng mga sistemang pang-edukasyon na sadyang lumilika ng mga nagtapos na laban sa estado at sa kolektibo. Sige, lilipat na tayo ngayon. Sa kasamaang palad, isang tanong lang muna sa ngayon. Pero lilipat na tayo ngayon sa malaking issue ito. Ang pagsubok na kumbinsihin ang mga Palestino na kilalanin ang Sionismo at sa kabilang banda, talikuran ang kasalukuyan nilang kultura ng terorismo at pagkamuhi sa mga Hudyo. Napanood ko ang ilang podcast kung saan tinatalakay mo ang pangangailangan nito at ipinapaliwanag mo ito ng elegante. Ang lawak ng kawalang ingat sa pagpapabayaang lumago ito ng napakatagal, sa pagpupundo rito ng napakatagal, at sa pagkonsinti rito ng napakatagal. Alam ko na nagbago ka rin dahil naging tagapayo ka noon sa gobyerno sa panahon ng disengagement. Sa tingin ko, isa ka sa gumawa ng pinakamagandang paliwanag sa Ingles na nakita ko mula sa isang Israeli. Hindi ko maintindihan kung paano mo nakikitang mangyayari ang prosesong iyon at anong mga polisiya ang kailangang ipatupad bukod sa pagputol ng tulong na laging nababanggit. Paano ba natin mararating iyon? Ano ang roadmap? Kaya maging sa loob ng bansa o sa internasyonal o sa ating mga kaaway at lalo na sa tinatawag kong Palestinianism, tunay akong naniniwala dyan. Kung walang kema, walang Torah, kumbaga, ang mga ideolohiya ay hindi basta umiiral ng kusa. Pinopundohan ang mga ito. May mga taong iniindoktrina, may mga tao sa mga paaralan. Makikita mo ito sa Palestinianism. May pelikula na tinatawag na Anra, isang dokumentaryo na mapapanood ng mga tao online na ginawa ni Kanahat Isra. Batay ito sa mga libro na The War of Return at October Return. At talagang ipinapakita nito kapag napanood mo na, nagiging malinaw kung ano talaga ang kailangan mong gawin na Control V or i-undo. Kailangan mo talagang baligtarin lahat ng iyon. Kailangan mong alisin ang pinagmumulan, ang pondo, ang sistema ng edukasyon, ang mga organisasyon tulad ng UNRWA na nagbibigay ng lehitimasyon, na ang mga tao sa Gaza ay sa kung anong paraan ay mga refugee ng Palestina, na ang isang abogadong nasa gitnang uri na nakatira sa Ramallah ay sa kung anong paraan ay refugee ng Palestina. Maraming nag-aakala, naririnig nila ang sinasabi ko, at sinasabi kong ang Palestinianismo ay nakabatay sa tatlong issue: pagbabalik, pagiging refugee, at UNRWA. Marami ring ang nakikinig pero parang hindi sila humanga. Yun lang ang kwento. Isa sa kinaiinisan ko ay yung base lang sa sariling pananaw ang pag-iisip ng iba. Isipin mo kung ano ang mahalaga sa kanila at yon ang atakihin mo, hindi sa kung ano ang tingin mong mahalaga.
At ang mahalaga sa kanila ay ang pagiging refugee, ang pagbabalik at ang UNRWA. Iyan ang mahalaga sa kanila. Kaya pwede mong sabihin sa sarili mo na hindi naman ganoon kahalaga, pero para sa kanila, napakahalaga nito. At hindi natin ito tinutuligsa at siguradong hindi sapat ang ginagawa natin. Hindi sapat. Hindi natin ginagamit ang ating diplomatikong, pampolitika at pinansyal na mga resources para labanan yan at gawing malinaw ang ating paninindigan. Sa Gaza, naglatag na ako ng plano mula pa sa simula. Hatiin ang Gaza sa dalawang bahagi, isa para sa digmaan at isa para sa kapayapaan. Simulan nating ituring na adulto ang mga Palestino. Ito pa rin ang tema ng buhay ko. Tutol ako sa natutunang kawalang kakayahan. Wala nang ibang tao na mas kinonsinti at mas itinulak sa natutunang kawalang kakayahan kaysa sa mga Palestino. Isa itong trahedya para sa kanila. Isa itong trahedya. Para sa atin, sapat na. Ang paraan ay bigyan sila ng pakiramdam ng pagpili at kapangyarihan. Gusto nilang ituon ang mga digmaan nila sa pagwasak sa estadong Hudyo. Kung ganoon, wala tayong obligasyon sa kanila. Buuin ang Gaza para sa digmaan. Ikonekta uli sa Ehipto, putulin ang ugnayan sa Israel, at sabihin ninyong gusto ninyong makipagdigma sa amin, sige, pero wala kaming obligasyon sa inyo. Pero gagawin pa namin ang higit pa, alam mo na inspire kami ng mga Amerikano sa Japan, ng mga aliado sa Nazi Germany. Gagawa kami ng isang lugar na tatawaging Gaza ng digmaan ng kapayapaan at sa Gaza ng kapayapaan para makapasok doon. Para maging karapat-dapat magtayo, gumawa, kailangan tanggalin ka sa mga listahan ng UNRWA. Bilang Palestinian refugee, dapat mong hayagang linawin na tinatanggihan mo ang karapatan sa pagbabalik. Wala na roon ang UNRWA. At minsan may mga taong nagsasabi sa akin ng pero walang papayag. Sabi ko, sige lang, edi tayo. Meron tayong malinaw na lugar kung saan palagi tayong may digmaan. At kahit papaano tayo, wala tayong ibinibigay at wala tayong binubuo. At hindi natin binibigyan ng gasolina at oxygen ang ating mga kaaway. Nagsisimula ito sa pagtrato sa mga Palestino bilang adulto, pagseryoso sa sinasabi nila, at pagbibigay ng totoong pagpipilian. Upang tapusin ang kanilang daang taong digmaan laban sa Sionismo o tiisin ang mga bunga nito. Ngunit, naging bahagi tayo ng isang mundo na paulit-ulit na hinaya ang makaiwas sila sa mga konsekwensya. Kaya siguro isa na lang natitirang tanong at sinasabihan na rin akong tapusin kaya hindi ko na madadagdagan pa. Malinaw ka rin sa meka na interview, lalo na kapag ako ang nagtatanong. Lagi mong ipinapakilala ang sarili mo bilang isang babaeng nasa kaliwa. Ginawa mo ang Oz ay higit pa sa pagkakaiba ng kaliwa at kanan at naniniwala kang makakaugnay dito ang mga tao mula sa magkabilang panig. At iniisip ko, paano mo napagkakasundo ang dalawang bagay na yon? Mahalaga pa ba ang pagkakaiba ng kaliwa at kanan na yon? Ano ang dahilan ng pagiging kaliwa mo kumpara sa iba? Ano ang nangyari sa politikal na kalagayan sa Israel kaugnay ng mga kategoryang ito nitong mga nakaraang taon? At pagkatapos nito, kailangan nakitang batiin ng swerte at umaasa akong makabalik ka ulit sa susunod na pagkakataon. Siyempre, laging masaya akong bumalik at magkaroon ng makabuluhang pag-uusap. At tama ka, kailangan pa nating magkaroon ng mas marami pang ganitong usapan. Madalas kong ilarawan ang sarili ko bilang isang babaeng nasa kaliwa. Dahil maraming tao kapag naririnig nila ang sinasabi ko tungkol sa Palestinianism, tungkol sa katotohanang halos lahat sila, halos walang eksepsyon, ay nagkafaisa sa likod ng isang ideolohiya ng pagkawasa. Sinasabi nila na ito ay sobrang kanan at sa maraming paraan para pilitin ang mga tao na kumawala sa mga kategorya. Ginagamit ko yon halos bilang isang kasangkapan para pilitin ang mga tao na talagang pakinggan ang nilalaman kaysa agad-agad na napakatao naman. Gusto ng iba na ilagay ka sa isang kahon, pero kinakausap ko sila tungkol sa relihiyon at estado, pati pangkalahatang pambansang serbisyo at iba pa. Hindi ko alam kung anong tawag mo doon, kaliwa, issue ng karapatan para sa lahat, kalayaan, o kahalagahan ng sekularismo. Masasabi mong nasa kaliwa ako, pero pag nagsalita ako tungkol sa Palestinianism, parang nasa kanan ako. At ginagamit ko yon para tuluyang pilitin ang mga tao na umabot sa isang punto. Sabi ng isang babae kamakailan, hindi daw niya ako mailagay kung saan. Ikaw, hindi ka kanan, hindi ka kaliwa, hindi ka rin gitna dahil may sinasabi ka talaga, sabi niya. Nasa ibang dimensyon ka.
Sa isang punto, niyakap ko yon at sinabi, tingnan mo, umiiral talagang Oz bilang partido na may ideya. Pati yung mga napag-usapan natin sa isyung panghukuman na lagpas sa konsepto ng kanan at kaliwa. At ito ay dahil sa dalawang dahilan na sa tingin ko ay talagang kailangan ng Israel ngayon. Sa tingin ko talaga kailangan nating pag-usapan ang nilalaman at ang pagkakahati-hati sa mga bloke. At sa kanan, kaliwa at oo bibi, hindi bibi. Pinatay na nito ang anumang ideya ng makabuluhan at seryosong diskursong pampulitika at tayo ang napipinsala. Kaya una, sinusubukan kong akuin ang pagsisikap na makawala dyan. Mahirap. Lahat gusto kang ibalik sa kahon. At sinusubukan kong labanan yon. Hindi madali, pero bahagi yan ng pangalawang laban. Diyan ako nagsimula, isa sa pinakamalakas kong katanggian, at sa tingin ko, natatangi ako rito. Koalisyon, oposisyon, anumang partidong politikal, ganon talaga. Naintindihan ko ang digmaan sa impormasyon, naratibo at kamalayan sa paraang hindi ko pa nakita sa iba. Hindi sa tamang oras at hindi sapat para magawa ng tama ang dapat na aksyon. Ito ang isang bagay na lagi ko itong nasasabi ng maaga. Alam mo, isa ito sa mga dahilan at ipapaliwanag ko lahat kung bakit hindi ako madaling ma-excite. Nung panahon ng reforma sa hudikatura, sinabi ng isang panig, kung hindi natin ipapasa ang reforma, diktadura ang Israel. Sabi ng kabila, kapag naipasa ang reforma, magiging diktadura ang Israel. Sabi ko naman, habang nagtatalo kayo, demokrasya pa rin tayo. At nagtuon ako sa mga Palestino sa Gaza, kung saan sinabi sa akin ng lahat, hindi sapat, wag, walang kwenta, hindi mahalaga. Kaya ang papel ko, at bumabalik ako sa simula, ay mading tanging partido na tumitingin sa nangyayari sa labas. Na nakakakita ng papalapit na unos at naghahanda para dito na kumikilos. Para pagkatapos sa loob ng Israel, maari naming ipagpatuloy ang aming pagtatalo. Sana magtagal pa ang pagtatalo. Sana suwertihin ka, pero di ako sigurado. Nandyan din naman ito ngayon, opisyal na nga. Oh, rehistradong partido ito. Sana suwertihin ka at magpatuloy ang pag-uusap natin. Inaabangan ko rin ang mga susunod pang bahagi ng serye. Maraming salamat sa oras mo ngayon. Salamat. Salamat.